of the nation. Nilimas na lalaking naka-helmet ang kita ng tindahan sa Barangay Balyok sa Davao City kung saan siya bumili at kumain ng balot. Nakatsyempo siya nang umalis ang kahera. Ayon sa may-ari ng tindahan, mahigit 4,000 piso ang natangay ng lalaki. Patuloy pa siyang tinutugis. Sa Davao City pa rin, huli kam ang panluloob sa isang printing shop. Tinangay ng lalaki ang cellphone na nasa sofa at isang cellphone na nasa likod ng sofa. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng nagnakaw. Bago ngayong gabi, tropical storm na po ang bagyong Bising. Sa ngayon nananatili ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility at bumagal ang galaw pakanluran. Naunang sinabi ng Pag-asa na sa Lunes, posible itong pumasok at lumabas ulit sa gilid ng PAR. Binabantayan din ng Pag-asa kung magiging LPA ang nakikitang cloud cluster o kumpol ng mga ulap sa silangan ng bansa. Asahan pa rin ang ulan sa weekend. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, may tsansa ng ulan lalo sa hapon. Naka-alerto pa rin ang mga probinsya sa norte sa epekto ng bagyong Bising. Habagat naman ang nagbunsod na ulang nagdulot ng landslide sa Benguet. May report si Darlene Kai. Mula sa bundok, tuloy-tuloy sa pagdaos-dos ang malat-tsokolating lupa at malalaking bato sa sitio Akupan sa Itogon, Benguet. Nasira na ang bahagi ng hanging bridge. Talagang nininirvyos kami Hindi kami nakatulog, lalo na nung nag-start yun, mga hapon na. Malapit nang dumilim. Kaya nga nagbakwit kami lahat. Muling nagka-landslide kaninang umaga dahil sa ulang dulot ng habagat. Sa pangambang baka madamay ang ilan pang bahay at paaralan, nag-clearing operation ng mga otoridad at residente. Hindi kasi makagamit ang backhoe dahil wala nang madaanan. Mahigpit ding binabantayan ang mga magtatakang dumaan sa mga tunnel ng mga minahan. Minomonitor din ng ilang landslide-prone areas. Yung probinsya ng Abra at probinsya ng Apayao dahil nga sila yung nandoon sa extreme north ng Cordillera. At yan yung mga possibility mas malapit doon sa rain bands ng ating tropical depression Bising. Sa La Union, halos zero visibility sa lakas ng ulan. Naunang isinailalim sa signal number 1 dahil sa bagyong Bising ang 11 lugar sa Ilocos Norte. Sa bayan ng Pasukin, bantay sarado ang mga baybayin dahil sa taas at lakas ng mga alon. At dahil bawal munang mangisda, hinango mula sa dagat ang mga bangka. Naka-ready naman na po lahat yung mga kailangan na paghandaan. Nag-preposition na po ng mga family food packs sa mga, particularly sa Corimao, sa Pasukin, and this morning sa Pagudpon. May pagbaha na rin sa Ilocos Sur. Sa Candon City, binabantayan ang pagtaas sa mga ilog. Sa Batanes, panay ang pag-iikot ng mga pulis para agad na makapag-abiso kung kailangan ng magpalikas. Mauna ni siya karon ang among room. Binaha naman ang isang paaralan sa Taguluan, Misamis Oriental. Tulong-tulong muna sa paglilimas ng tubig ang mga estudyante at guro. Ayon sa school head, bukod sa malakas na hangin, nagpapabaha rin ang naging epekto sa kanilang drainage system ng konstruksyon doon ng karagdagang classroom. Sa ngayon, ilang stakeholders ang nagbigay ng lupang panambak para mapigilan ang pagbaha. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lalong idiniin ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ang aktres na si Gretchen Barreto sa pagkawala ng mga sabongero. Idinetalya niya sa GMA Integrated News sa mga nasaksihan at narinig sa isang pulong na tinaguriang Alpha Group na kinabibilangan daw ng aktres para raw ligpitin ang mga mandaraya sa sabong. Ang alegasyon ni Patidongan, tinawag ng kampo ni Barreto na belated embellishment o pahabol na dagdag sa kwento. Narito po ang aking report. Ibinahagi ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy ang litratong ito nang kinuha niyang ninong at ninang ng kaniyang anak ang matagal niyang naging boss na si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Ang pangalan ng anak ko, Don Chen Le. Doon ko kinuha yung Don sa akin, yung Chen, Gretchen, yung Le,
Charlie, yun kinuha ko yan. Kinuha ko sa pangalan nilang dalawa. Ninong din ang kasosyo umano ni Ang na si Engineer Celso Salazar. Sabi ni Patidongan, bahagi raw sina Barreto at Salazar ng Alpha Group o yung mga pinakamalalapit kay Ang. Nasaksihan daw niya mismo kung paanong nagdesisyon ng Alpha Group sa kapalaran ng mga sabongero. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabongero. Ngayon, isa sa tumas ng kabayan. Si Gretchen Barreto. Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagtsutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng tututol siya, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nag-meeting. Ibig sabihin, taasan ng kamay yun. Paboran yan, tinitingnan kung sino ang against o hindi. Meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Pinalagan ng kampo ni Barreto ang pagdawit sa kanya. We deny it. She denies it. Categorically. Dahil? Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the Sapungeros. Kahit itinuturing ng suspect ng DOJ si Barreto, iginiit ng kanyang abogado na wala pa ring matibay na ebidensya laban sa aktres. Yung sinabi ni Secretary Remulla, naintindihan ko, nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation. May sumubok daw mangikil para maalis ang pangalan ni Barreto sa listahan ng mga dawit sa kaso. Sinasabi na just pay off. Na makipag-usap ka na, for your name, makipag-usap, makipag-deal ka na. And you mentioned that you think that the whistleblower is part of this? I think he must have been. Dahil the person who made the proposition was also connected to the whistleblower. Wala pa raw formal na sabina o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Barreto. Gayunpaman tiniyak ng kampo niya na bukas sila sa investigasyon at handa makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago. Giit pa ng abogado ni Barreto, mag-business partners lang ang aktres at si Ang. At posible raw na nadawit si Barreto dahil isa siyang investor at alpha member sa Isabong operations. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Ms. Gretchen? Kasi kilala siya. If there was really any involvement in the part of Ms. Barreto then, it would have surfaced noon pa. Bakit ngayon lang? Bukod sa investors, idinadawit din ni Patidongan ang ilang pulis na nasa payola raw ni Ang. Naitago pa ni Patidongan ang petty cash voucher na patunay umano ng mga binayad noon sa mga pulis na lumigpit daw sa mga sabongero. Ang isang petty cash voucher na may halagang 200,000 pesos nakapangalan sa isang police colonel. 2 million pesos naman daw para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos daw para sa isang unit ng PNP. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Yung overall naman na kinukuha ng isang kernel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano kapalit nun? Ba't yung binibigyan ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection, lahat na. Yun yung, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Isinumiti na ni Patidongan sa mga otoridad ang mga petty cash voucher. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 15 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero ang inilagay na sa restricted duty. Aminado si Remulla na hindi madali ang pag-imbestiga sa kaso. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually, there are 20 people in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show at Isabong. Binigyan na ng security ng PNP si Patidongan. Andiyan ang WPP, nakaalalay lang. But so far, the security is under General Torre. May impormasyon na ang DOJ kung saan sa Taal Lake posibleng tinapon ang mga nawala. Nagpapatulong pa rin sila sa Japanese government para sa kanilang remotely operated vehicles na pwedeng sumisid at lumikha ng mapa ng lake bed. Viral ang naranasang diskriminasyon ng isang PWD commuter. Dahil hindi halata ang kanyang kondisyon,
Pinaringgan siya ng kapwa pasahero na huwag umupo sa priority seat. Ang babalaryan ng National Council on Disability Affairs sa report ni Von Aquino. Nakakabasa nga siya sa cellphone. Ang gagawin ay kiniklaim yung PWD siya. Ito ang parinig ng mga pasahero kay Julian Tacbad nang pumasok at umupo siya sa priority seat ng LRT Line 1. Sa social media post, ikinuwento ni Julian ang karanasan sa dalawang pasahero na nagtangkang magpatayo sa kanya. Nahihilo raw siya kaya hindi tumayo at itinuro ang bakanteng upuan. Pero hindi rin naman daw ito inokupan ng mga nagpapatayo sa kanya. Si Julian may congenital cataract noon. Person with disability o PWD siya dahil umabot sa 1,150 ang grado ng kanyang mata. Sinabi rin daw niya na isa siyang PWD pero sabi raw ng isang pasahero na kapag visual disability lang naman ay wag nang umupo. Dito na niya ni-record ang pangyayari. Ipinakita namin ang video ni Julian sa National Council on Disability Affairs o NCDA. Sabi nila, may paglabag sa batas ang mga pasaherong nagparinig kay Julian. Doon sa mga sa kanya, nag-ridicule, which is violative of Republic Act 9442 as amended by Republic Act 10754. And it's also violative of our Magna Carta, yung Republic Act 7277 on vilification po. Kasi may public ridicule nga. Ang mapapatunayang lumabag maaring makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 pesos. Ayon sa NCDA, ang mga disability ay nahati sa 2 kategorya. Ang apparent o nakikita sa pisikal na anyo ng tao at non-apparent o yung hindi nakikita. Minsan po hindi natin nakikita, especially yung apat, yung sa mental, psychosocial, you have also learning and intellectual. Nakikita man o hindi ang kapansanan ng isang tao, paalala ng NCDA sa publiko, maging marespeto sa mga individual na gumagamit ng mga priority lanes, seat o anumang PWD facility. Pag nakita mo na may umuupo doon, there is always a presumption of regularity that that person is a person with disability. Now ngayon kung non-apparent and then non-apparent and really think na hindi siya person with disability, you can always ask the identification card or what type of disability. But make sure that you have the authority to ask kasi syempre kung parang ang datingan ng pag-ask mo is pangungot siya and that's already violative. Ang mga PWD na makakaranas ng diskriminasyon at pangungutya, maaaring humingi ng tulong sa Persons with Disability Affairs Office ng kanilang LGU at i-report ang insidente. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Buksan mo sa pahinang tungkol sa akin. Aking susubukan kabahalan. Tapos na ang journey ni Michelle D bilang si Hara Cassandra pero updated pa rin siya sa Encantadia Chronicles Sangre. Napansin nga niyang tila ibang libro ang nabuklat ni Nunong Imaw nang mag-flash sa screen ang mga eksena nila ni Rian Ramos sa pinagbidahan nilang episode sa Magpakailanman. Reunited naman sa outside world ang ex-PBB housemates. Sumakses ng araw sila dahil hindi namunggo ang kanilang pagkain. May separate meet-up naman sina Dustin Yu at house guest / BFF na si David Licauco. Habang ang Shukla at Dusty Duo, atake ang pagpapasaya sa It's Showtime. OA! Apaka-OA! Ito nga pala yung tinapakan ko, nandito na sila. Bukas ang big night ng PBB. Magkakaalaman na kung sino sa duo ni Chares, Rawi, Asver at Breka ang tatanghaling big winner. Ano kiniklaim mo? Nauna ka? Nauna kayo nagkaanak. Oy, ba't di ka pinakasalan? Mag-isip ka. Bakit hindi ka pinakasalan? Ako pinakasalan. Usap-usapan sa social media ang galit na patutsada ni Gladys Reyes at ang emosyonal na paglalahad ni Vina Morales. Ako si Felma. Isa akong babae na nagtiwala sa pagmamahal ng ka-live-in partner niya. Hindi na niya sinasagot yung mga tawag ko. Nalaman ko na lang may nabuntis siyang iba. Yun ang pinakasalan niya.
Ang intriguing posts halos paniwalaan na ng netizens, pati ng ibang artista. Kalma lang dahil in character lang daw ang mga premyadong aktres sa upcoming serye na Cruz vs. Cruz. Veteran showbiz columnist na si Lolit Solis pumanaw sa edad na 78. Ayon sa kanyang anak na si Sneezy, inatake sa puso ang ina habang nasa ospital. Bumuhos naman ang pakikiramay para kay Solis mula sa mga nakasama niya sa industriya. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ngayong gabi, sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa ikatlong alarma ang sunog na nagsimula pasado alas 7 ng gabi. Pahirapan ang pag-apula dahil sa mga nakaimbak sa bodega. Habang naipit naman sa mabigat na trapiko ang mga bumbero. May dalawang kuweba sa Kamalig Albay na hinulma hindi lang ng kalikasan. Ang isa rito saksi pa sa kasaysayan, silungan noong pandaigdigan digmaan at puok libangan sa rehimen ng diktadura. Tayong mag-cave exploration sa report ni Rafi Tima. Sa mga buron ng Kamalig Albay, may mga kwentong nakakubli. Cave secrets. But not anymore, dahil di naman i-gatekeep ang mga ito. Sa pagtuklas sa unang kuweba, madadaanan ng puno ng balete na 100 taon na raw. Iba yung ingat, pababa ang daraanan. Hanggang sa marating ang solong Crystal Cave. Sa pagtingala at pagyuko, literal na puno ng kristal ang kuweba. Isa pang kamanghamanghang tanawin, ang rock formation na Hugis Pagong. Ayun yung ulo nyo. Oo nga, no? Anong ano niya? Long turtle. Ilang minuto lang ang pagitan sa isa pang kuweba, literal na may nagtago. Sobrang liit kasi ng pasukan sa Huyop-Huyopan Cave na naging taguan umano noong World War II. Mahirap daw makita yung cave na yun eh. Kasi yung entrance niya sa taas. Oo, yung dinaanan namin, man-made hole na lang yun. Sa pagpunta sa mga kuwebang ito, ang pamamasyal may kasama na ring aral. It is refreshing, relaxing kapag napunta ka na doon. And marami tayong matutunan historically. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atom Araulio, ako po si Mariz Umali mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.